Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako po, sabi ng Manila RTC na pinakakasuhan si Orly Gutesa dahil kumpirmado ng mga abogado, ng mga huwis na pineke ang perma ni Attorney Espera. Remember yung may affidavit, no? Si Orly Gutesa. Tapos, pinost sa social media. Nag-react ang isang attorney Espera. Sabi niya, hindi kami nagnotaryo. Hindi yan ang perma ko. Naku, sumang-ayon ang Manila RTC na hindi talaga yan perma ni Attorney Espera. At ngayon pinakakasuhan si Orly Gutesa at ang mga taong kasama ni Orly Gutesa. Sabi ng ilan, ako, kasama kaya si Senator Marcoleta at si Defensor. Hala, mga kabibig, ano kaya ang mangyayari kabibig? Paano na to? Habi dito mga kabibig, i-share ko sa inyo, baka sabihin nyo naman, gawa-gawa ko na naman. Kabibig pa chismoso talaga kabibig niya. Tapos mali-mali pala ang mga chismis. Eto, i-share ko sa inyo, ito yan ang sabi ngayon, lagda ni Attorney Espera sa notarized affidavit ni Gutesa, pineke Manila RTC. Conclusion, the questioned and the standard specimen signatures Pichi Rose G. Espera were not written by one and the same person. Yan ang sabi ng Manila RTC Branch 18. Idineklara ng Manila Regional Trial Court RTC Branch 18 na ang lakda ni Attorney Pichi Rose Espera na nakalagay sa sworn statement ni dating Philippine Marine Soldier Orly Gutesa na may petsang Setyembre 24, 2025 na isinumite sa Senate Blue Ribbon Committee ay hindi sa abogado dahil pineke lamang ito. Ay, naku kabibig. Sabi dito, laboratory comparative examination conducted on the specimens submitted using the stereoscopic microscope, video spectral comparator, forensic image analyzer, magnifying hand lens, and photographic enlargements comparison chart reveals the existence of significant fundamental differences in handwriting, characteristics, and habits between the questioned and the standard specimen signatures Pichi Rose G. Espera. Dahil dito, inirekomenda ni Season ang paghahain ng kasong falsification laban kay Gutesa at iba pang nasa likod ng pagpresenta ng kontrobersyal na dokumento kung saan nakalagay ang peking lagda ni Espera at iba pang questionabling impormasyon na nakasaad doon. We're talking about perma. Bakit nasali ang questionabling impormasyon? Ang gulo-gulo. Si Gutesa ay ang surprise witness na ipinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025, mga kabibig. So, pinakakasuhan ng lawyer, ng huwis, si Gutesa at yung ibang nasa likod ng pamimeke ng pirma ni Attorney Pichi Rose Espera. Paano yan kabibig? Madadamay kaya si Senator Marcoleta nito? Bakit, sabi ng isang netizen, bakit nililihis ang issue? Si retired Marine Orly Gutesa ay mismong nagsalaysay ng kanyang nalalaman sa mga basura deliveries. Siya mismo, first-hand information. May sworn statement siya, sinumpaan niya, nang dahil sa notaryo, babaliwalain ba ng ang kanyang salaysay? Aatakihin ang kanyang kredibilidad? Sinong matinong tao ang ibubuwis ang sariling buhay na magpangalan ng mga powerful people at sisirain lang din niya dahil lang sa notaryo? Lahat ba ng notarial services in reality, nakikita ninyo mismo ang abogado ang pumirma? Paano naging 24/7 available? Ang salaysay ni Gutesa ang mahalaga
na kanyang sinumpaan sa Senado. Pero sabi ng huwes, questionable pa daw. Oh. Ito, oh. Oh. Further, pursuant to this office authority under the aforementioned rule, the falsification incident is hereby referred to the Department of Justice for further investigation and filing of appropriate charges against Mr. Gutesa and all other persons who used and or presented the sinumpaang salaysay. Oh, naku kabibig. Yan na ang ating sinasabi ngayon. Sabi ng mga netizen, nag-oath naman. Same effect naman yon. It doesn't matter. Yes, given his direct testimony under oath. Was even cross-examined. So anong point? Scrap the affidavit then. Doesn't matter anymore. He even spoke in front of Lacson and the Blue Ribbon Committee under oath. I-disbar nyo ang 24/7 notary public na yan. Sa office naman yan nakalagay na 24 hours pwedeng magpanotaryo. Oh, grabe ha. Ganap na ganap talaga yung mga aso panay laro ng tanga-tangahan. Dapat ipatawag ang abogado din. Bakit 24/7 ang notaryo office niya? Hala, naku po. Baka, naku, wag nyo lang itry si Senator Marcoleta. Baka itong si Atty. Piche ipatawag. Notaryo o hindi, wala naman niyang basihan kasi nakapanumpa at napakinggan na nila ang testimonya ni Gutesa. Lalo na silang bobo sa paningin sa nakaunawa. Gawaan nilang buta si Gutesa, palpak pa. Sabi ni si Ralbo Pinky. May mga komento talaga ng mga netizen. Ito pa. Kawawa dyan ang staff ni attorney kung itutuloy ang kaso. Naku po. Too late now. That is like scrap paper. He already testified in the Senate at yun ang importante. Oh. To RTC and anyone from Ernesto S. Del Castillo, it was a common knowledge that notary public everywhere or anywhere, same modus in their acceptance of clients. Di naman talaga pirma ng lawyer, just their staff, and registered to the logbook, then they will get your payment. I challenge anyone to this system, and I will bring him anywhere near the City Hall to see how the staff of notary public do their work. Oh, from Ernesto S. Del Castillo. Ito ang mga komento, mga kabibig ha, ng mga netizen ha. Sige, share ko sa inyo ha. Kung ano ang komento ng mga netizen hinggil dito. Parang ang mga netizen parang sa mga netizen, ano ba? Bobo ba kami? Tanga ba kami? Hindi kami nakakaintindi sa mga kadramahan nyo? Ito kasi si Carolina Ecasiano season pala ang executive judge ang nagbigay ng hatol, mga kabibig. Sabi ni Carrie Michael Season, it doesn't matter kung fake, he's under oath na nag-testify. Ang issue dyan, yung mga binanggit na kasangkot sa flood control project, hindi yung notaryo. Oh. Ito pa. So, inagsalita naman siya at sumampa sa Senado, mas matibay yun kaysa notaryo from Menchet de Guzman Rueso. Maraming abogado na may notary public na ang staff na ang nag-signature. Oh, from Noel Vargas. Really? Nakabase lang notarized affidavit? So lahat ng mga mag-witness sa BRC dapat may dalang notarized affidavit from Roque J. Vicente. Pero nag-oath na siya sa Senate from Ariel Lapiñas Isticoy. Fake ng dahilan sa signature, paano kung attorney na ang notaryo, she or she allowed his staff to sign and stamp? Paano yun? Ang panotaryo, alam mo ba yung attorney na yun ang nag-sign? Oh, ito pa Never pa ako nakita ng lawyer na siya mismo ang nagnotaryo. Kahit deed of sale ng kotse o lupa, mga assistant lang nila ang nakakaharap. Oy. Ito pa Hindi na kasalanan ni Gutesa yan kung bakit hindi pirma ng abogado yan. Kasi hindi naman kailangan PKN yan kahit saang abogado pwedeng magpanotaryo. At isa pa, kahit di yan notaryado, matibay pa rin ang salaysay niya dahil nanumpa ito mismo nasa sa Senado. Pwede nga yan gawing uli at sa ibang abogado ipanotaryo from Randolph M. Kabugnot II. Pwede naman, di ba? O sige, peki, kaya ito. O sige, punta ako sa ibang lawyer. Ipanotaryo ko. Yung lawyer talaga magpirma. Same pa rin yung affidavit ko. How do you able to categorize that one? So, yung bagong napirmahan na may bagong lawyer na notarize, hindi yun fake. Pero yung isa,
fake kasi hindi daw nag-coincide sa mga nakita nilang pirma, na-stroke ng pirma. Ito na. From Robert Lipatan, may dapat i-explain pa rin ang abogado. How about yung dry sale, book entry at 24/7 office while is active employee of BGMP? Affidavit doesn't matter, direct auth is more credible. Oh, bakit ang witness na makasuhan, hindi ba dapat makasuhan yung mga involved sa ghost flood control projects? Oh, yun kabibig ha. Yun ang mga reaction ng ating mga netizen na hindi parang hindi sila sang-ayon. Well, ang ginawa naman ng ng Makati RTC, pasensya kami, inuubo kasi ako, pasensya na, ay tiningnan na nila kung kung magkapareho ba yung pirma ni ng lawyer ba yon, ni Peachy Rose at yung pirma sa affidavit ni Gutesa. Laboratory comparative examination ang ginawa nila. Nung nalaman nila hindi magkapareho, so they therefore conclude na peke. Kasi nga, based on laboratory comparative, hindi talaga parehas. So, yun ang sabi ng attorney na peke yung affidavit. Posibleng makasuhan si Gutesa kasi pineke or peke. Pineke, di ba? So, yun kabibig ang istorya ngayon. So, ano ang inyong reaction hinggil dito? Marami na mga reaction ng ating mga netizen ngayon ha. Nagsilabasan na ngayon mga kabibig ang kanilang reaction. Ako, grabe. Ako. Orly Gutesa friend. Di ba may mga friend din si Orly Gutesa kung saan ay talagang they also defend Orly Gutesa regarding sa peke na tawag dito, notaryo or hindi peke na notaryo. Kung ako makabibig. So, maghintay tayo sa mga latest updates tungkol dito and ano kaya ang magiging reaksyon ng Senate Blue Ribbon Committee, lalo na ang magbabalik na Blue Ribbon Committee Chairman na si Ping Lacson. At sabi kasi nila may pasabog din sila. May mga start witness din sila sa November 14 yata. Ang pagbabalik. Wow. Ang pagbabalik ha. Grabe. May magbabalik yung mga ganitong. So ano ang inyong opinion hinggil dito mga bibig? Don't forget to, ito ha. Ito, protektado si Orly Gutesa sa kanyang mga kasama sa Marines kaya napahig siya na hindi siya sa ilalim ng yun sa DOJ naman yun, Senado, mga kabibig. So nakabibig ang ating latest lebag-lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano ba importante? Yung affidavit ni Orly Gutesa na di umano'y sabi ng Manila RTC na pineke ang pirma ni attorney Peachy, or yung nanumpa si Gutesa sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee, nag-take out siya. Ano mas matimbang doon? Bye everyone, see you next time.